Noong huling bahagi ng pananakop ng Espanya, ay muling nabuhay ang diwa ng paglaya sa bayan ng Pulo, Bulacan, na ngayon ay kilala bilang Valenzuela City. Isa sa mga kilalang bayani noon ay si Dr. Pio Valenzuela, isang batang doktor mula sa Universidad ng Santo Tomas. Noong 1892 ay sumali siya sa isang lihim na kilusan. Ito ay ang katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Ang layo nito ay upang wakasan na ang mahigit 300 taong pagpapahirap ng mga Espanyol sa Pilipinas. Si Dr. Pio din ay kabilang sa Kamara Negra o Black Chamber ng Katipunan, kasama sina Bonifacio at Emilio Jacinto. Siya rin ang doktor ng Katipunan at editor ng pahayagang Kalayaan. Bukod pa dito, nanggagamot din siya ng mga Pilipino at mga Katipunero sa kanyang tahanan. Marami siyang tinulungan, lalo na ang mga sugatang revolusyonaryo at mga mahihirap na kababayang wala namang kakayahang magpagamot. At dahil dito, ay kinilala siya bilang doktor ng bayan. Noong May 1896 ay ipinadala siya ng Katipunan sa Dapitan upang makipagkita kay Dr. Jose Rizal. Ang kanyang misyon, hingiin ang pahintulot ni Rizal sa planong revolusyon laban sa Espanya. Totoo'y pinadala ako rito ng Supremo. Supremo, si kasamang Andres Bonifacio. Gusto niyo sumama kayo sa isang malakihang pag-aalsa na magaganap sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi ba tayo handa? Ano magagawa ng inyong mga gulok sa mga baril at mga kanyo ng Kastila? Kung dadanak din lamang ang dugo, tiyakin muna natin na may laban tayo. Kailan tayo magiging handa? Kung patay na tayo? Pagbalik ni Valenzuela sa Maynila, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang lihim na misyon. Dahil dito ay inutusan siya ni Bonifacio na magtago muna upang makaiwas sa mga Espanyol. Pero sa kasamaang palad, noong August 1896 ay natuklasan ng mga Espanyol ang tungkol sa Katipunan, dahilan ng sigaw sa Pugad Lawin, kung saan pinunit ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula bilang tanda ng paglaya. At dito nagsimula ang himagsikan. Ilang araw pa matapos nito ay nahuli si Dr. Valenzuela at tinanggap ang amnestiya ng mga Espanyol. Siya ay ipinatapon sa Espanya at Afrika, kung saan siya nakulong ng 2 taon. Habang siya ay bilanggo, ay pinatay na si Rizal sa Bagong Bayan noong December 30, 1896. At si Bonifacio naman ay ipinapatay noong May 10, 1897 sa Maragondon. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring inisyal kung saang eksaktong lugar siya pinatay. At sa lahat ng ito, nanatiling simbolo ng talino, tapang at pag-ibig sa bayan. Dahilan kung bakit ang dating bayan ng Pulo ay ngayon lungsod na ng Valenzuela. Ipinangalan sa isang tunay na anak ng revolusyon. Ito'y walang iba kundi si Dr. Pio Valenzuela.